Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Sunstar Davao 12 minutes ago. Sabi dito, no persona non grata. Davao City Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II dismiss the circulating persona non grata document and criticize comedian Vice Ganda for using insults as entertainment. Duterte said the city council is focused on policies that benefit Davaoenos, not on what he called cheap antics for clout. Okay, so more details to follow. Wala pang article tungkol nito. Basta nagsimula ito kahapon ata. Mayroong isang vlogger, proud Bisaya. Sabi niya, as a Davaoeno, taga Davao kasi itong si proud Bisaya, sana madeklara na persona non grata si Vice Ganda for yun, binastos niya, ininsulto niya si Tatay Digong, and then kumalat na. Kumalat, ganyan kabilis kumalat ang balita sa social media. So maganda at nagsalita na ang acting city vice mayor. Wala. So kung wala, pabayaan na lang natin. To me, mas bumilib pa ako sa city council, sa acting city vice mayor. Mas maganda pagtuunan nila ang mga issues na nakakatulong sa Davaoeno. Tawag doon, maturity. So, although criticize niya si Vice Ganda sa pambabastos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kalang not to a point na gagawa pa ang City Council ng resolution declaring Vice Ganda as persona non grata. So, tama, hanggang doon na lang, wala na. Pwede tayong express ng sign of protest, yun na lang o hindi na kailangan na resolusyon yung boycott. So, lumalakas na ang panawagan ngayon na i-boycott ang mga produkto na ini-endorse ni Vice Ganda. At McDonald's at saka CDO Young Tocino ba yan? Fantastic Tocino. Yun na yung kumakalat ngayon ng mga social media post na nanawagan na i-boycott. At ako, bilang taga-suporta ng mga Duterte, lalo na si PRRD, sumama na ako doon sa boycott na yon. Huwag mo nang kakain sa McDonald's at huwag mo nang bibili ng CDO Fantastic Tocino. Ano pa? Ito, magbasa tayo sa mga comments. Okay, J.A. Ariques. Huwag namang balat sibuyas. It was just a plain exercise of freedom of expression. Abdul Jackol. Thank you, Vice Mayor. So, tama itong desisyon ng acting city Vice Mayor Rodrigo. Like Lolo, like Apo. Rexon Giambang Piang. Sabi niya, bata pa lang, nagpapakita na ng talino sa politika at pagsisilbi. Maturity. I don't know how old na itong acting city vice mayor. Ito ba ang anak ni Congressman Pulong? Is that true? Ang alam ko, ang isang anak ni Congressman Pulong, kongresista din sa 2nd District ata. So lahat sila nasa politika na. El Dorado Dolioso, nice one, Davao City Council. Kudos, yan. Ice Ant, ang lutong, cheap antics for clout. Parang, kung lang yun. Kasama sa, para mapaligaya ang mga nanonood, ginawang katatawanan ng ating Tatay Digong, wala nating magagawa. Hanggang doon na lang yun. So,
Yung mga nag-unfollow kay Vice Ganda, yun na lang mga repercussions na palagay ko hindi naman baliwala yun kay Vice Ganda. Baliwala, but kanya-kanyang freedom of expression nga, nasubrahan nga lang. Zay Acto Dili Bitaw taga Davao supporter sa Dides, may paunsa man sa relatives. Na okay. Arcio Honculada, sakto. Sensitive lang pod kayo mga fanatics, oy, masuko og mabaslan. Ako, Kel, focus tayo sa real enemies. Yes, sinong real enemies? Ang real enemies, yung mga puwersa na gustong impeach o magtanggal kay BP Sara sa kanyang pwesto para hindi na siya makatakbo sa 2028. Agree ako dyan. Pabayaan na lang natin si Vice Ganda, kasama na yon sa kanyang trabaho, magpatawa. Although, admittedly, talagang nasubrahan lang niya, but pwede nang kalimutan. Mag-focus tayo dito sa tunay na kalaban ng mga Duterte. Itong mga ambisyosong politiko na ayaw lumaban ng patas. Gusto nilang magpresidente. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na talunin nyo na lang si BP Sara sa halalan sa 2028. Lumaban kayo ng patas. Kaya lang sila hindi nasanay na lumaban ng patas dahil nasanay na wala silang kalaban sa politika, na di-disqualify palagi. Kaya gagawin nila ang lahat na makakaya nila para ma-disqualify si BP Sara sa 2020. Kaya lang, sa tingin ko naman, hindi sila magtatagumpay. Sabi ni BP Sara, she expects another impeachment case sa 2026. Kaya lang, sa tingin ko, talo pa rin sila. Kasi, mahirapan na sila makagarner ng 1/3 signature. Dahil, pundo, wala nang pundo. Mahirapan na sila, wala nang padulas. Dahil, bantay sarado na ang budgeting process ngayon. And then, kahit may 1/3 signature sila, sigurado na po yung 13 plus senators na mag-a-acquit kay BP Sara sa trial. Kaya wala nang makakapigil kay BP Sara sa pagtakbo niya sa 2028 at babalik sa Malacanang ang isa pang Duterte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin ito ay sweldo natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon mag-atop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa tagaan na Mogsen. Mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So, kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil isang kisani ma. Matumba na mo. Ano ni ang ilang kahimtang. Karon naman nagit sa pag-atop nindot nagit nga atan. Salamat na nagtabang sa sin kay salamat at
kolonan. Pasalamat ko Lord nga gatagan ko karon nga isin lugar. Mm. Sawat nga mo, di lang gipapalit na mong isin. Pero salamat Lord nga gatagan ko karon nga. Di kami ulunan gyud. Oo. So pila na dito ka tuig imong balay? Duha na ka tuig. Kantos kini sa mong balay nga ba na kalot na pero kaya mo ni sa tanto na sa mo kanya mo tulok adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa gatay sino.